Narinig ni Lin Feng ang paratang ng hangal kaya hindi na siya nakapagpigil. Galit niyang sinabi na napakawalang katwiran ng hinihingi sa kanya. Bakit niya kailangang putulin ang sarili niyang braso para lang maipakita ang paggalang sa Yunhai sect? Humingi siya ng pahintulot kay Nangangling na makapagsalita at ipagtanggol ang kanyang sarili. Ipinaliwanag niya na pagdating pa lamang niya ay agad na siyang hinusgahan ng elder na may kasalanan. At tuwing sinusubukan niyang magsalita upang ipaliwanag ang kanyang panig, sinasabihan pa siyang bastos. Tahimik na nakinig si Nangangling at pinayagan si Lin Feng na ipagpatuloy ang kanyang paliwanag. Ipinaliwanag ni Lin Feng na hindi siya maaaring ituring na may kasalanan dahil lamang sa sinabi ng isang elder. Matapang niyang tinanong kung ang batas ba ng Yunhai sect ay nakabatay lamang sa salita ng isang elder o may tamang proseso ng paghatol. Agad namang nagalit si Elder Mo Xi at sinabing wala siyang karapatang pagdudahan ang isang inner elder. Kasabay nito, sumingit din si Lin Chen at inakusahan si Lin Feng na sinaktan nito ang kanyang kapatid at binastos pa nito ang mga elder. Nagkunwari din siyang nagulat at pinilit palabasin na makapal ang mukha ni Lin Feng dahil hindi niya inaamin ang kanyang mga ginawa. Ngunit nanatiling kalmado si Lin Feng. Direkta niyang sinabi kay Lin Chen na alam niya ang tunay nitong pakay, ngunit ang alitan nilang dalawa ay usaping pampamilya at hindi dapat idamay ang Yunhai sect. Pagkatapos ay muli niyang hinarap si Elder Mo Xi at sinabi na kung itinuring siyang may kasalanan dahil lamang sa sinabi ni Lin Chen, napakalaking kawalang katarungan iyon. Tinanong niya kung bakit ayaw pakinggan ng elder ang kanyang paliwanag at kung bakit mas pinipili nitong paniwalaan ang salita ng iba kaysa alamin ang buong katotohanan. Dahil sa matapang na pananalita ni Lin Feng, lalong nagngit-ngit sa galit si Elder Mo Xi at nagbantang parurusahan siya dahil sa umano'y pambabastos sa isang inner elder. Sarkastikong sinabi ng ating bida na kung ganoon ang sistema ng hustisya sa Yunhai sect, handa siyang harapin ito dahil naniniwala siyang laging mananaig ang tunay na katarungan. Idinagdag pa niyang hindi siya natatakot mamatay. Ang tanging hiling niya ay malinisan ang kanyang pangalan, dahil walang saysay ang pagbibintang sa isang inosenteng tao. Tahimik lamang na nakinig ang sect leader sa kanyang matatapang na salita. Ngunit lalo lamang nagalit si Elder Mo Xi. Galit na galit nitong sinabi na papatayin niya si Lin Feng sa araw ding iyon, may kasalanan man ito o wala. Kitang-kita ng lahat na wala na siyang pakialam sa katotohanan at gusto na lamang niyang alisin si Lin Feng. Napatingin si Nangangling kay Lin Feng at lihim na humanga sa kanyang katatagan. Kahit nasa bingit na siya ng kamatayan, hindi pa rin siya nawala ng tapang at dignidad. Sa isip nito, napakalaki ng potensyal ni Lin Feng at balang araw ay maaari pa siyang maging isa sa pinakamahuhusay na pangunahing alagad ng Yunhai sect. Napabuntong hininga si Nangangling at sinabing bagamat kahanga-hanga ang tapang at paninindigan ni Lin Feng, bata pa rin ito at kulang sa lakas. Ipinaliwanag niyang sa mundo ng mga cultivator, walang halaga ang dangal kung mahina ka. Idinagdag pa niya na si Mo Xi ay anak ni Mo Kenglan, isang respetadong elder ng Yunhai sect, kaya hindi ito maaaring basta-bastang insultuhan ng walang magiging kapalit. Kalmado namang sumagot si Lin Feng. Inamin niyang maaaring magmukha siyang mayabang, ngunit kung luluhod siya at hihingi ng tawad kahit wala siyang kasalanan, lalo lamang siyang mamaliitin ng mga elder. Sinabi rin niyang ang Haoyu sect ang nagsimula ng lahat ng kaguluhan. Kapag pinabayaan nila ito, pagtatawanan lamang ang buong Yunhai sect. Kaya tinanong niya ang sect head kung ano ba ang mas mahalaga, ang dignidad ng ilang elder o ang dangal ng buong sekta. Dahil sa mga salitang iyon, lalong napaisip si Nangangling. Sa kanyang isip, alam niyang napakatalino at napakalaki ng potensyal ni Lin Feng. Ngunit kung pipigilan niya si Mo Xi, mapapahiya naman ang mga elder at maaaring magdulot iyon ng mas malaking alitan sa loob ng Yunhai sect. Naisip niyang napakahirap ng sitwasyong kanyang kinakaharap. Nang makita ni Elder Mo Xi na hindi niya kayang talunin si Lin Feng sa pamamagitan ng salita, tuluyan na siyang nagalit. Sumabog ang kanyang aura at galit na sumugod kay Lin Feng. Sigaw niya na ipapakita niya sa batang iyon ang kapalit ng pagiging mapangahas at walang galang sa isang elder. Sa kanyang isip, hindi na mahalaga kung tama o mali si Lin Feng. Ang gusto lamang niya ay durugan ito sa harap ng lahat upang magsilbing babala sa iba. Samantala, napansin ni Lin Feng ang nakakatakot na pressure na papalapit sa kanya. Kahit na natili siyang kalmado, alam niyang isang napakalakas na kalaban ang kanyang haharapin.
Habang papalapit ang nakakatakot na presyon ni Elder Mo Exi, napagtanto ni Lin Feng na mas malakas pala ito kaysa sa inaasahan niya. Halos hindi na siya makagalaw dahil sa matinding aura ng Elder. Sa isip niya, nagtataka siya kung bakit nag-aatubili pa ring kumilos ang sect head habang nanganganib na ang kanyang buhay. Ngunit sa isang iglap, biglang naglaho ang pressure na pumipigil sa kanya. Nagulat si Lin Feng at napansin niya na hindi na gumagalaw si Elder Mo Exi. Kahit nakatayo pa rin ito, kitang-kita sa mukha nito ang matinding kaba, na parabang may mas nakakatakot na nilalang ang pumipigil sa kanya. Sa hindi inaasaang pangyayari, biglang lumitaw ang isang napakalaking anino na bumalot sa buong lugar. Agad na napagtanto ni Lin Feng na isa itong Shadow Martial Spirit. Maging ang mga elder at ang sect head ay labis na nagulat at napatanong kung sino ang tunay na may-ari ng napakabihirang martial spirit na iyon. Samantala, ang mga alagad na nakasaksi sa pangyayari ay nagkagulo. Hindi sila makapaniwalang kahit si Elder Mo Exi ay hindi makagalaw dahil sa kapangyarihan ng misteryosong Shadow Martial Spirit, kaya lahat sila ay napaisip kung sino ang makapangyarihang taong nasa likod nito. Galit na sinigawan ni Elder Mo Exi si Lin Feng at tinanong kung humingi ba ito ng tulong sa iba. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang makapangyarihang boses ang biglang umalangaw sa buong lugar at nag-utos na agad siyang umatras. Nagulat si Lin Feng nang makilala niya ang boses na iyon. Hindi pala iyon iba kundi si Elder Hollow. Maging si Mo Exi ay namutla at hindi na nang ahas na sumuwi sa utos ng misteryosong Elder. Nang marinig ni Nangang Ling ang boses ni Elder Hollow, agad siyang nagulat at yumuko bilang paggalang. Mahigpit na iniutos ni Elder Hollow na huwag sirain ang pangalan ng Yunhai Sect dahil lamang sa pansariling alitan. Sinabi rin niyang asikasuhin ng bawat isa ang sariling tungkulin at huwag gamitin ang kapangyarihan para sa personal na interes. Kasabay ng kanyang mga salita, unti-unting naglaho ang napakalaking Shadow Martial Spirit at nawala ang mabigat na pressure na bumabalot sa buong lugar. Dahil dito, napahiya si Elder Mo Exi at wala siyang nagawa kundi umatras. Samantala, humingi ng paumanhin si Nangang Ling kay Elder Hollow dahil sa kanyang pag-aalinlangan at kabiguan na agad napigilan ang kaguluhan. Nagulat si Elder Kanglan nang mapagtantong siya pala ang kinakausap ng misteryosong expert. Tinanong siya nito kung kilala niya ang taong iyon, ngunit umiling lamang si Nangang Ling at sinabing hindi niya ito kilala. Gayunpaman, naniniwala siyang isa itong nakatagong master ng Yunhai Sect. Pagkatapos ay hinarap ni Nangang Ling si Chu Zunpang at sinabing kalimutan muna ang nangyari sa araw na iyon. Nangako siyang sisiyasatin ng mabuti ang buong insidente dahil hindi makatarungang pagbintangan si Lin Feng ng walang sapat na ebidensya. Nang marinig ito, nagulat si Chu Zunpang at napagtanto niyang nais ng sect head na panatilihin si Lin Feng sa Yunhai Sect. Napangiti siya at sinabi na kung talagang nais nilang manatili si Lin Feng, magpadala sila ng ilang mahuhusay na alagad upang makipagpalitan ng mga laban. Dagdag pa niya, kung walang ganoong hamon, magiging napaka-boring ng kanilang pagbisita. Napaisip ang ating bida nang makilala niya ang lalaking kasama ni Lin Chen. Napagtanto niyang iyon pala si Chu Zunpang. Nagulat siya dahil hindi niya inaasahang nakipagsanib puwersa si Lin Chen sa isang taong tulad nito. Dahil dito, nagsimula siyang maghinala na may mas malalim pang plano ang dalawa at hindi basta nagkataon lamang ang kanilang pagdating sa Yunhai Sect. Magalang na tumanggi ang sect head sa alok ni Chu Zunpang. Sinabi niyang isa si Chu Zunpang sa 8 pinakamahuhusay na kabataang master ng Suyo, kaya wala pang alagad ng Yunhai Sect ang sapat ang lakas upang maging katapat nito. Idinagdag pa niyang hayaan muna nilang magsanay ang mga alagad at saka na lamang sila magharap sa tamang panahon. Kaya minabuti niyang tapusin muna ang usapan at hiningi ang pangunawa ni Chu Zunpang. Magsasalita pa sana si Chu Zunpang, nang biglang nagsalita si Nangang Ling. Galit niyang pinuna ang pag-uugali ng panauhin at tinanong kung lahat ba ng tao sa Haoyu Sect ay kasing bastos nito. Dahil sa matapang na salita ni Head Nangang, muling uminit ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Nang marinig ito, napuno ng galit si Chu Zunpang. Pilit niyang pinigil ang kanyang emosyon at sinabing tinitiis lamang niya ang lahat dahil mas nakatatanda ang kausap niya. Ngunit sa loob-loob niya, wala siyang balak palampasin ang panghahamak na iyon. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao at nagngit-ngit sa galit habang iniisip kung bakit siya pinagsasabihan na parang isang bata.
Kitang-kita sa kanyang mukha na bagamat nananatili siyang kalmado sa panlabas, nag-aalab na ang kanyang pagnanais na gumanti. Matapang na sinabi ni Nan Gangling sa kanyang isip na pinakitunguhan nila ng maayos ang mga panauhin dahil sa kanilang pagkakakilanlan, ngunit hindi ibig sabihin noon ay maaari na silang abusuhin. Dahil dito, napilitan si Chu Zanpang na umatras. Ngunit bago siya umalis, malamig niyang binalaan si Lin Feng na huwag munang magdiwang. Sinabi niyang sa nalalapit na pagtitipon ng pamilyang Lin, tiyak na mapapahamak ito. Sa isip naman ni Lin Feng, wala siyang dapat ikatakot at hindi niya kailangang magtago sa loob ng Yunhai sect. Maya-maya, nagpasya si Chu Zanpang na tapusin na ang usapin. Agad niyang ipinatawag ang kanyang napakalaking lumilipad na espiritong agila bilang sasakyan. Bago tuluyang umalis, sumigaw siya na babawi siya sa kahihiyang naranasan nila sa araw na iyon. Pagkatapos ay lumipad silang palayo kasama si Lin Chen, habang ang mga alagad ng Yunhai sect ay tahimik na pinagmamasdan ang kanilang pag-alis. Sinabi naman ni Nan Gangling na tama si Elder Hollow. Hindi dapat masira ang reputasyon ng kanilang sekta dahil lamang sa alitan. Hinamon pa niya ang kabilang panig na bumalik anumang oras kung nais nilang makipagpaligsahan. Nang subukan muli ni Elder Mo Exi na idiin si Lin Feng dahil sa pagkakasugat ni Hao Qing, agad itong pinigilan ni Nan Gangling. Ipinaliwanag niyang wala namang kasalanan si Lin Feng dahil ipinagtanggol lamang nito ang kanyang sarili. Kaya tuluyan na niyang tinapos ang usapin at pinayagan si Lin Feng na umalis. Tahimik na tumingin si Lin Feng kay Mo Exi bago siya tuluyang tumalikod, at dahil doon, wala nang nagawa ang hangal kundi tignan na lamang ang ating bida. Habang naglalakad palayo, tumatak sa isip ni Lin Feng ang mga salitang sinabi ni Nan Gangling. Napagtanto ni Lin Feng na sa mundong ito, ang tunay na lakas lamang ang nagdudulot ng respeto. Kapag mahina ka, walang maaawa sa iyo kahit mapatay ka pa. Kaya kung hindi sapat ang iyong kapangyarihan, huwag maging mayabang. Tahimik na tumanggaw si Lin Feng at isinapuso ang aral na iyon. Nangako siya sa sarili na lalo pa niyang palalakasin ang kanyang kapangyarihan upang hindi na muling maliitin. Naging matatag ang kanyang pasya. Napagtanto niyang kung gusto niyang mabuhay at maprotektahan ang sarili, kailangan pa niyang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Mula sa araw na iyon, iisa na lamang ang nasa isip ni Lin Feng. Kailangan niyang magsanay ng mas mabuti at mas mabilis pang lumakas upang wala nang sinuman ang muling manghamak o umapi sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagtungo si Lin Feng sa Sky Peak ng Yunhai sect upang magpatuloy sa kanyang pagsasanay. Habang tahimik siyang naglilinang ng kanyang lakas, dumating sina Fei at ang kasintahan nitong si Snow. Habang naglalambingan ang dalawa, sinabi ni Fei na mas gugustuhin pa niyang makasama si Snow kaysa magsanay. Sumagot naman ang babae at tinawag siyang tamad na wala nang ibang alam kundi ang mang babae. Mayabang namang sinabi ni Fei na kung hindi lang dahil sa kanyang kapatid na si Levi Liang at sa mga resources na nakukuha niya sa pagsasanay, hindi niya papansinin ang babae. Habang naglalakad sila, napansin ni Fei ang kuwebo kung saan nagsasanay si Lin Feng. Napangiti siya at sinabing mukhang kailangan ng umalis ni Lin Feng sa lugar na iyon. Nang makita niyang nasa ikawalong antas pa lamang ng martial spirit si Lin Feng, minamaliit niya ito at sinabi na isa lamang itong mahinang kalaban. Kaya nagpasya siyang paalisin si Lin Feng sa sandaling matapos ang kanyang cultivation. Habang abala si Lin Feng sa kanyang cultivation, lumapit sina Fei at Snow upang gambalahin ang kanyang pagsasanay. Ngunit sa halip na maistorbo, dahan-daw ang iminulat ni Lin Feng ang kanyang mga mata habang patuloy na nagtitipon ng enerhiya. Agad niyang narinig ang usapan ng dalawa. Tumayo siya at malamig na sinabi na gusto pala siyang paalisin at balak pa nilang sirain ang kanyang cultivation. Nagulat sina Fei at Snow nang marinig iyon. Ngunit sa halip na mataranta, mayabang nang ngumiti si Fei at sinabi na dahil narinig na ni Lin Feng ang plano nila, mas mabuti pang sirain na nito ang sariling cultivation at umalis na lamang sa lugar na iyon. Sinabi pa ni Fei na hindi pa rin nawawala ang kanyang cultivation kaya wala siyang karapatang manatili roon. Ngunit ngumiti lamang si Lin Feng at malamig na sinabi na hindi naman niya kailanman sinabing aalis siya. Dahil doon, agad na sumugod si Fei upang umatake. Ngunit sa isang iglap, mas mabilis na kumilos si Lin Feng at madali niyang napigilan ang kamao nito. Kasabay noon, mabilis niyang sinunggaban si Fei sa leeg at mahigpit itong pinisil.
Napasigaw sa sakit si Fei habang pilit kumikawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Lin Feng. Maging si Snow ay natulala sa kanyang nasaksihan. Habang hawak siya sa leeg, malamig na tumitig si Lin Feng at sinabi na kanina ay gusto ni Fei na sirain ang kanyang cultivation, kaya ngayon ay itanong nito sa sarili kung paano niya iyon gagawin.